Pag nag-Muslim ka, expect mo na may magbabago sa buhay mo. Bakit? Kasi kung nag-Muslim ka at walang nagbago, ano yun? Ano ibig sabihin nun? Walang saysay, wala kang pinakinabangan sa Islam. Anong gusto mong hindi magbago? Ang gusto mo bang hindi magbago? Hindi ka pa rin titigil sa pag-inom? Pag nag-Muslim ako, walang magbabago, mag-iinom pa rin ako. Gusto mo yan? Gusto mo, pag nag-Muslim ka, kakain ka pa rin ng baboy. Paano ba naman tayo magiging kakaiba sa kanila kung ang ating buhay ganun din sa kanila? Kaya yung sinasabing nag-i-expect na pag nag-Muslim sila, walang pagbabago sa buhay nila, wala. Hindi po pwede. Hindi pwedeng mag-Muslim ka tapos walang pagbabago sa buhay mo. Pwede ba yun? Kristiyano ka. Tapos pag nag-Muslim ka, pag nag-Muslim ako, kailangan hindi magbabago yung buhay ko. Dapat ganun pa rin kasi pahihirapan ako. Hindi. Pag nag-Muslim ka, expect mo na may magbabago sa buhay mo. Bakit? Kasi kung nag-Muslim ka at walang nagbago, ano yun? Ano ibig sabihin nun? Walang saysay, wala kang pinakinabangan sa Islam. Anong gusto mong hindi magbago? Ang gusto mo bang hindi magbago? Hindi ka pa rin titigil sa pag-inom? Pag nag-Muslim ako, walang magbabago, mag-iinom pa rin ako. Gusto mo yan? Gusto mo, pag nag-Muslim ka, kakain ka pa rin ng baboy. Kung gusto mo, pag nag-Muslim ka, pupunta ka pa rin sa mga kabaret, mga club. Babae, iinom ka, magsusugal ka, sasabungan. Gusto mo, ganun pa rin ang mangyayari sa'yo? Bakit ka pa nag-Muslim? Samantalang alam mo naman na may batas sa Islam na sinusunod. Huwag ganun mga kapatid sa Islam. Dapat tandaan ninyo na ang pagiging Muslim may kapalit ito. Diba? Bakit? Tingin ninyo sa kabilang buhay, pagdating doon, pag namatay ka, sasabihin sa'yo, oh, Muslim ka na. Kaya nag-Muslim ka. Pag sabi sa'yo Muslim, at sinabi sa'yo ni Allah, Muslim ka, sasabihin mo kay Allah, Muslim ako, ya Allah, papasukin ka na ng paraiso. Tatanungin ka pa rin kahit Muslim ka. Ano ba, ginampan ang pagiging Muslim mo? Hindi. Ganun pa rin. Kaya nga may baitang yung paraiso, di ba? 100 ang level niya. Kasi bakit? Hindi pare-pareho yung ating paghihirap at pagsisikap dito. Problema sa atin, gusto nating pumasok sa paraiso, pero yung ating pagsisikap ay hindi umabot kahit sa unang baitang. Di ba? Paano pag hindi tayo umabot sa unang baitang pa lang? Paano yun? Di ba? Sabi ng Propeta Muhammad sallam, ang paraiso ay 100 level. Ang pinakamataas niya, ang pangalan, Firdausul A'la. Pinakamataas na paraiso ay Firdausul A'la. Kapag kayo ay humiling kay Allah, hilingin niyo yung pinakamataas at pinakagitna ng paraiso. Ano yun? Yung Firdausul A'la. Yun. Di ba mga kapatid sa Islam? At ang pinakamababa sa kanya dito sa mundong ito, pinakamababang taong makakakuha ng paraiso sa first level, di ba? Di ba? Tingnan niyo kung ano yung pinakahuling taong papasok sa paraiso. Bibigyan siya ni Allah ng pagmamay-ari ng isang king, hindi lang king, no? Pagmamay-ari o di kaya kayamanan na katulad ng kayamanan na sa kanya ang buong mundo at ng nilalaman nito. Gusto mo ba na ang pagmamay-ari mo ay sa'yo yung lahat ng buong mundo at ng nilalaman nito? Gusto mo ba yun? Yun na yung huling papasok sa paraiso. Di ba? Okay na yun. At hindi lang yun natatapos doon. Ibibigay sa iyo ni Allah, kahit ikaw yung huling papasok sa paraiso, hindi lang yung mundo at nilalaman nito, times 10 pa yun. Times 10 ng mundo at nilalaman nito. Do you think, ganun lang kasimple ang kabayaran nun? Papasok ka na meron kang mundo at nilalaman nito, times 10 nito, tapos wala kang ginawa sa mundo? Wala kang sakripisyo dito? Hindi. May sakripisyo, mga kapatid. Hindi pwedeng walang kapalit yun. Hindi po pwedeng wala kang ibinigay na sakripisyo kay Allah tapos hihintayin mong papasok ka sa paraiso. Walang ganun. So, tandaan ninyo, mga kapatid sa Islam, hindi bali nang maghirap ka, basta Muslim ka. Di bali nang magtiis ka, basta Muslim ka. Di bali nang ikaw ay walang trabaho, kaysa naman may trabaho ka, hindi ka naman Muslim, basta Muslim ka. Di bali nang wala kang asawa, basta Muslim ka. Di ba? Di bali na, basta lahat ng di bali na, basta Muslim ka. Kasi bakit? Yun ang pinakamainam na matatanggap mong regalo mula kay Allah. Di ba? Gusto mo milyonaryo ka, hindi ka naman Muslim. Gusto mo may 4 kang asawa, magaganda, pero hindi ka Muslim.
Gusto mo, ikaw ay may hari ka, pero hindi ka naman Muslim. Gusto mo yun? O, di ba? So, anong ibig sabihin? Mas mahalaga sa lahat yung pagiging Muslim. Higit sa lahat, mga kapatid. Nakuha niyo? Yun dapat ang iisipin nyo lagi at isa sa puso ninyo.